Breaking news, Attorney Vic Rodriguez may hawak na papel na ebidensya na pwede palang ipasa sa Estados Unidos. At ito ay isa sa mga dahilan para mapauwi si Tatay Digong, no? At isinabi niya rin niya na kung sakali mahuli si Saldico, no? Ikakantaleton nito ni walang ibang gagawin si Saldico kundi kumanta lang na ang 18 Marines ay inutusan niya na magbigay sa ICC. Di ba alam naman natin niya kumanta ang 18 Marines, no? Sino bang tao ang 18 Marines? Huwag niyong kalilimutan, tao ni Saldi ang 18 Marines, hindi tao ni Mike Defensor. Ha? Yan pakakatandaan nyo lagi kasi nililigaw nila yung marami na huwag daw paniwalaan ng 18 Marines kasi mababa ang kredibilidad at tao ni Mike Defensor. Doon ka na lang pumunta sa mababang kredibilidad eh. Saan ka naman nakakita pag mababang kredibilidad, huwag ka nang paniwalaan? Ganoon lang pala yun, no? Pag gumawa akong kasalanan, para hindi ako paniwalaan, bababa lang kredibilidad ko, ibababa ko lang kredibilidad ko, magbabaliw-baliwan lang ako, mag-abnormal lang ako, para mababa kredibilidad ko, para hindi na ako paniwalaan. Kasi ganoon ang pananaw nila Pinky, sa pananaw ng maraming vlogger eh. Ikaan niya, 18 months, huwag paniwalaan kasi yan, mababa ko lang kredibilidad yung mga yan. Ganun pala pamantayan ngayon ng kasalanan. Ganun pala pamantayan ngayon ng nagawa ka sa krimen. No? Yung doon ka pala babase, hindi sa ebidensya, no? At ito tao ni Saldi to, 18 Marines. So, si Saldi ko may karapatan magsabi na kung sakali man, ha, na pwede na siya nasa Europe siya, na hindi man siya sumuko pero makipag-ugnayan sa gobyerno ng hindi lang sa atin yung mga investigasyon nangyayari ngayon, no? Pwede kay ombudsman para walang kawala. Pag hindi inasikaso ni ombudsman, mahalata sila. Di ba? At kailangan alisin. Kung talagang Saldi wala kang ginagawang masama, ha? Isumbong mo na lahat 'yan. Lumabas ka na, nasan ka ba? O baka nagkasundo na kayo. Di ba? Ito po, panoorin po natin si Atty. Vic Rodriguez sa kanyang affidavit na paari na ipasa. At good news, ha? Pwede pala 18 Marines umabot kay Trump. Umabot. At pag umabot to, alam naman natin si Trump, naghahanap ng tiyempo. Siyempre, pag ang isang tao gustong buwagin ng ICC, makakapag-ambag ang Pilipinas sa maraming ebidensya na kung bakit mabubuwag ang ICC. Kasi ang pagbura sa isang bagay, ang pagbuwag sa isang bagay, kailangan may matibay na dahilan. At isa dyan ay yung mga Pilipinas na kung saan kinakawawa tayo ng ICC, nakipagkuntsaba sila doon sa 18 Marines na tao ni Saldi para magbayad. Sabi ng 18 Marines yan, no? Ito, panoorin po natin si Atty. Vic Rodriguez. No? Layunin ng ICC. Sapagkat talaga namang abusado ang US na i-dismantle na ang ICC. Bakit napasok sa larawan si Saldico? Ito ay bilang susug o pagsigunda doon sa layunin ng Estados Unidos to abolish, dismantle, brick by brick yung ICC. Tatandaan ninyo, yung paglabas ng 18 sundalo, dating sundalo, magre-react na naman. Yung mga kumakareact, huwag silang tawaging sundalo. Bakit hindi pa sila naging dating sundalo? So tatandaan natin, lumabas yung 18 dating sundalo. At sa kanilang affidavit, hawak ko ngayon yung kopya ng kanilang affidavit, well-publicized itong affidavit nila, yung kanilang paragraph 3, ang ICC operation. It is important that the United States Embassy and the United States State Department take cognizance of the affidavit executed by the 18 former... Hawak ni 8. Matibay to. Pag ang attorney kumilos, kulang lang sa gastos to. Maaaring si Chabit gastosan to para makarating kay Trump. Kasi official yan eh. Alam mo, hindi po pwedeng baliwalain ng isang presidente ng isang bansa kapag nanawagan sa kanila. Although hindi tayo jurisdiction ng Amerika. Pero kapag ang Amerika nanggigigil na sa ICC, why not na ikaw ay makapag-ambag para patunayan ng ICC, karapat dapat buwagin. Di ba? Maaari. Kaya sabi niya, walang masama kung susubukan. Kung i-reject, hindi okay. Paano kung hindi ko ni-reject? Di ba? Paano kung hindi ni-reject? Di okay yung ginawa ni Atty. Vic, okay gagawin nila. Philippine military members regarding what they know of the ICC operations.
Ang ibig sabihin na po nila rito, unang dumating ang mga ICC officials sa Pilipinas, December of 2023. O ano naman ngayon kung dumating sila noong December 2023, baka naman nag-iimbestiga, ginagampanan nila yung kanilang trabaho bilang korteng pangkalawakan. Kaya sila naririto. Maganda sana na may paabot ang affidavit nung 18 sundalo, dating sundalo sa Estados Unidos tungkol sa kinalaman ni Saldico sa panunuhol sa mga opisyal ng ICC. Sapagkat dito makikita talagang corrupt to the bones, sagad hanggang buto ang pagiging corrupt ng mga ICC. Ito'y nababayaran. Imagine mo, ang pangalan mo, International Criminal Court. Ay ibig sabihin pala nun, isang korte na pinamamahayan at pinamumugaran ng mga kriminal. Katulad nino, nagbanggit ng pangalan yung 18 dating sundalo na mga officials of ICC. Ang mga dumating dito ay yung William Rosato na sa ating pagsasaliksik ay bahagi ng Office of the Prosecutor ng ICC. Bukod kay William Rosato, nandyan din dumating yung Mr. Glenn Cala. Mr. Glenn Cala is an investigator of the ICC. Kasama din nila ang ICC prosecutor na ang pangalan si Binibining Chantal Daniels. So 3 pangalan ang binanggit ng mga dating sundalo na officials of ICC. Ano yung kahalagahan nung pagdating nila nung December of 2023? Sila ay sinalubong at naghanda. Si Saldico, yung ating mga kaibigan diyan sa United States of America. Si Saldico, pagala-gala at nagpapakasasa. Ito lang kung talagang willing kayo na huliin si Saldico, mas tinutugis nila si Bato kaysa kay Saldico mas importante sa kanila. Kayo, naniniwala kayo? Naniniwala kayo talagang tinutugis nila si Saldico? Ako hindi. Pinababayaan lang nila. Wala silang aksyon. Tahimik silang ngayon. Madali, si Alice Guo nahuli. Si Tebes nahuli. Si Saldico hindi mahuli. Kayo naman. Huwag nyo naman tarantaduhin ng Pilipino. No? Sinanla nyo na nga yung soberenya natin sa dahig Tapos pati ba naman Pilipino gagantuin nyo? Lahat na nga lang, may sasalita, kinukulong nyo. Lahat ginaganito nyo. Ang magaling lang sa inyo, kakampi nyo. Pagkalaban nyo, hindi na. Itong away na to, hindi to away na gera. Yung kung saan digmaan. Kasi di ba nung araw ang digmaan, salubungan Medieval yon, tawag doon medieval war. Kung saan yung mga, kasi ang digmaan ngayon, di ba, putukan missile, rocket, spaceship, jet fighter. Ang gera nung araw, salubungan. No? Iba yung away na yan, sagi-away ngayon. Yung away dati, dahas yun, dahas. Talagang tagaan nyo, suntukan lahat na ng dahas. Ando sa war na yon. Etong gera na to, gera to na katwiran. Dito talaga dapat masikap ka na nilulutas to. Di ba? Hindi pababayaan mo yung ayaan mo na yan parang kasi lumalabas na nakita nyo wala sila sinseridad na mahulihin si Saldico. Mapansin nyo, di ba? Ang gusto lang nila pagkalaban nila mabilis kukulong. Pagkakampi nila wala, mabagal. Dandaan mo, digmaan ito ng katwiran. Digmaan ito na kung saan ang mananalo sambayan ng Pilipino. Nakikipagdigma ka hindi para sa sarili mo. Nakikipagdigma ka para sa sambayan ng Pilipino. Pag may kalaban ka, pabayaan mo. Kasi ang kalaban naman, malamang dalawa lang yan Isang yung destabilization, isa yung bahagi ng demokrasya. Yung nag-rally, nagsasalita sila ng masasakit na bagay about sa pamahalaan kasi may napupuna silang mali at pagkukulang.
dapat huwag kang magalit pag may pagkukulang kayong pinupuna sa inyo. Palagay natin, no, yung pagkukulang yun, hindi naman talaga pagkukulang. Eh di pwede nyo ipakita sa gawa. Sabihin nyo, nagkamali kayo dyan, mga kababayan, ako naman talaga, tatrabaho ako. Ipakita nyo. Hindi yung kukontrahin ng mga vlogger. Ikaan niya, ganyan, sisirain nyo. Di ba, lahat ng vlogger ni BBM, ganyan eh. Pag may nakakita nagsalita sa pamahalaan, gagagalit sila. Para ba wala lang karapatan yung taong bayan na magalit sa pamahalaan? May karapatan magsalita. Ang masama lang yung destabilization niya, yung magpaplano ng masama laban sa pamahalaan, yun ang masama. Yun isa yung kasama tayo doon. Pero yung magsasalita ka ng against lang naman sa ayaw mo, pat sa inyo mali yun? Ha? Kaya hindi umuusad kaso ni Saldi ko eh. Kasi magkakampi-kampi sila eh. Pero pagkalaban, kulong kagad, kagaya ni Seto Marcoleta. Mga nanakaw niyang pera sa mamamayang Pilipino diyan sa France. Nandyan sa France, pakapi-kapi, lakad-lakad, pakain-kain. Alam mo naman, buhay mayaman ng perang nanakaw niya sa sambayan ng Pilipino. Tama ito si at Grace Magalona. May comment si Grace Magalona. Walang kwentang impeachment na sasayang ang pera ng taong bayan, lalo na ang mga OFWs and taxpayer. Tama yan. Kaya nga wala ng interes ang mamamayang Pilipino. Shout out ulit ha kay Tita Ofi Hernandez. Tita Ofi Hernandez, mabuhay ka. So, dumating itong mga officials ng ICC. Naghanda ng 56 million pesos si Saldico. At ito yung kanilang ipinamahagi sa officials ng ICC. Kaya marapat na si Saldico ay makupkup o maaresto ng Estados Unidos upang doon siya mag-execute ng kanyang affidavit at marapat din na yung affidavit ng 18 sundalo ay umabot sa kamulatan ng United States of America through the United States State Department. Yung State Department ng Estados Unidos sana ay mapansin ang katayuan nung 18 sundalo na nagpahayag ng kanilang ipapasa yung affidavit, pwede. May possible na makausap yung 18 Marines. Medyo malabo talaga kasi hindi naman jurisdiction ng Amerika tayo eh. Allies tayo. Pero wala nang masama kung susubukan mo humingi ng tulong eh. Ang tawag dito paghingi ng tulong eh, pagsaklolo eh. Hindi si Vic Rodriguez ang pwedeng gumawa niya kasi hindi naman official siya. Ang pwedeng maaring hawig dito, presidente ng Pilipinas. Or vice president, hawig. Tama? Asahan mo ba ang presidente ng Pilipinas? Hindi. 'Di ba? Siya nga nagpasya diyan eh. 'Di ba? Vice President pwede pa, may hawig, 'di ba? Dapat makiusap sa Estados Unidos at ito malakad at sa madaling ba ng panahon, mas lalong tumiba yung pagpapasara ng ICC sa ginagawa nila. 'Di ba? Pag nalaman ng Amerika to na may isang pera ng kaban ng bayan sa pamamagitan ni Saldico ng 18 Marines nagbayad sa ICC, mas lalong mapapatibay ang pagpapasara ng ICC. Pwede. Personal na nalalaman sa panunuhol dito sa officials of ICC. Sila'y tumira sa mamahaling hotel ng Raffles Hotel sa Makati, Somerset Hotel, Seda Makati, New World Makati. May ebidensya, di ba? May isa nasa pedestrian tumawid yung ICC. Nakuhanan ng 18 Marines. Yun, walang investigasyon nangyari doon. Di ba? Diamond Makati, mga mamahaling hotel ito. Tayong mga Pilipino ang nagbayad dito. Kinakailangan na... Yuri mo, mamahaling hotel, nag-meeting. What if pa kaya? Kung ano yung binigay, magkano yung binigay? Yeah? Mali-maleta yung binigay. Yan. Tataka ko eh. Porsigido itong mga ICC na to eh. Talagang kilos ng kilos talaga eh. Kahit anong iutos eh. Di ba sabi yan ni Sarah, nagpapakatuta, ICC, tuta ba kayo ng gobyerno sa Pilipinas? Bakit? Ano meron? Ba't parang sumusunod kayo sa Pilipinas na dapat ang sumusunod ang Pilipinas sa inyo? Parang sumusunod sa Pilipinas, eh bakit? Bakit ICC ano meron? Tanong ko lang. Kasi may sarili kayong batas, di ba?
natin tulungan ang Estados Unidos sa kanilang layunin to dismantle, decapitate, brick by brick, systematically ang ICC. And one way of helping them is to bring to their attention the content of the affidavit of the former 18 soldiers of the Armed Forces of the Philippines, detailing what they know based on their own personal knowledge regarding how a former congressman, hindi pa naman expelled dito, di ba? Congressman pa ito, a member of the Philippine Legislative Body, Congressman Zaldico, kung paano niya sinuhulan. Expelled na yan. Bumaba na sa pagiging congressman yan. Doon yan, nakapag-atake. Doon pala, may wagaan na kayo eh. Guilty. Bumaba bilang speaker si Martin na nabumaba itong bilang congressman. Yan pa, di ba kayo halata dyan? Di ba kayo nakakalata dyan? How Zaldico, a disgraced Kung wala kang kasalanan, ba't bababa ka? Di ba? congressman of a party list, disgraced party list congressman of the Republic of the Philippines, used stolen Philippine taxpayers' money amounting to more or less 56 million pesos because at that time, laki oh. O ito babalikan natin. Si Zaldico ba mastermind? Isa, pwede. Pero di siya mastermind. Isa lang sa mga mastermind na sa baba. Taka nakapagkataka bakit di nyo kinakasuhan si Martin ngayon, ay si Saldi ngayon. Bakit wala na sa inyong si Saldi usapan ngayon? Ang usapan ngayon si Bersamin naman, saka si si Bersamin na. Balita ko titistigo labang kay Revilla ulit. Ibig nyo pala sabihin si Revilla, hindi na siya may hawak ng budget, siya nagpapatakbo ng budget. Niloloko nyo kami. Ano trabaho ng chairman ng appropriation? Wala kayong kasalanan? Mga kasama, pinagluloko tayo ng mga to. Oo. Saldi ko, nasa na? Ba't di nyo dinidiin ngayon? Bakit? Nagkasundo na ba kayo? Pag diniin nyo ba si Saldi ngayon, kakanta si Saldi lalo? Kaya si Saldi ko, wala ng post eh. Mag-iisang taon nang walang post sa kanyang Facebook eh. Magkataka ka, bakit eh? Ba't nanahimik bigla eh? Bakit? Anong meron? At tapos yung mga vlogger, iisa naratibo, AI daw yun, AI. Sira ulo, AI. Pisa sabihin nyo, AI. Sino ba naman sariling account gagawa ng AI para magsalita siya? Facebook na yun. Verified account yun. December of 2023, the rate of $1 to Philippine peso, if early December, was at 55 pesos and 48 centavos. If late December, should the transaction happen late December of 2023, the exchange rate prevailing at that time was 55 pesos and 75 centavos. Therefore, the amount of money na pinamigay ng mga dating sundalo sa kagustuhan at utos ni Zaldico na ngayon ay naglalamyerda, pag-alagala, nag-i-enjoy ng cappuccino gamit ang pera nating mga Pilipino diyan sa France, si Zaldico ang nagmudmod. Kanino? Sa mga opisyal ng ICC. Oo, chairman ng budget appropriation yan. Siya gumagawa ng budget. Ano ba naman kayo? ICC. Litin ko yung mga pangalang binanggit base sa affidavit. William Rosato, isa siyang official, probably lawyer, nasa Office of the Prosecutor ng ICC. Isang Glenn Cala, investigator of the ICC, at yung ICC prosecutor or lead investigator, Miss or Mrs. Chantal Daniels. Ito dapat ang pumasok din sa radar ng Estados Unidos, maaring dito sa kanilang embahada, kung maaring magtungo doon ang abogado ng 18 dating sundalo o yung mismong 18 dating sundalo, ibigay nila yung kopya ng kanilang affidavit. O yan. Bilang tulong. Yan. Yan ang pinakamagandang gagawin nila. Hindi kayo pakikinggan sa Pilipinas. Levy Baligod. Sara Duterte. Vice President Sara Duterte, tulungan niyo po itong mga to.
na makiusap ang Estados Unidos, ibigay yung lahat ng ano doon, ng kopya ng affidavit. Lahat, Englishin nyo hanggat maaari. Isalin nyo sa English lahat. Wala kayong gagawin aksyon na tulungan mo kami palabasin sa Tatay Digong. Wala. Wala sa jurisdiction ng Amerika para palayain si Digong. Tatandaan nyo yan. Pero, tulungan nyo mapasara ang ICC sa pamamagitan ng mga ganyang ebidensya. May possible na masara ang ICC sa tulong nyo. Dagdag yun, dagdag. Para makialam sa domestic affairs natin dito sa Pilipinas. Hindi pwede, kinakailangan respeto yung ating soberanya. Bagkus, bilang tulong nila dito sa polisiya ng Estados Unidos na buwagin na, permanenteng buwagin na ang ICC Yes. dahil sa korupsyon. Yes. Pag naaresto si Saldico at kinanta si BBM at pati yung ICC, tapos na eh. Tapos na nga doon sa kinanta si BBM eh. Tapos na yun. Hindi sila naniwala. AI daw eh. Grabe, no? Kung paano nila pinamudmod itong 56 million taxpayers money, pesos, dito kay Chantal Daniels, dito kay William Rosato, at dito kay Glenn Cala. At pag nagawa na yan ng 18 sundalo, maganda naman na dapat ay hulihin na si Saldico ng Estados Unidos. Pag-alagala lang yan dyan. No, hindi natin alam kung pwede yun. Extradite? Hindi natin alam kung pwede yun eh. Kasi kagustuhan ng Amerika mag-extradite, pero yung ipa-extradite mo sa kagustuhan mo, hindi po pwede yun. May possible pa yung pagtulong ni Sara Duterte na mapasa yung mga affidavit sa Amerika na hindi tayo hihingi ng tulong, makadagdag lang sa ICC kung ano yung ginagawa ng ICC sa Pilipinas. Yun lang ang pwede natin magawa. Sa France, pag-alagala lang yan sa France. Dapat yan arestuhin upang siya ay magbigay ng kanyang affidavit to corroborate this direct testimony given by the 18 former soldiers based on their personal knowledge. In fact, not just personal knowledge, sila mismo yung nag-escort, sumundo, nagbantay at nagbigay. Yes. Naghatid ng 56 million pesos at that time, $1 million more or less, 1 million US dollars ang isinuhol dito sa mga korap, siraulo, baliw, siratuktok, mga buang na prosecutor at investigator ng ICC. Merong tanong si Balatayo Lea. Yung balita po, attorney, na nahuli daw si Senator Bato, sana po hindi totoo. Narinig ko rin po yan, pero hindi ko po alam kung may katotohanan yan. Magkaganoon pa man, kung yan ay totoo, maganda yung naging post ng isang social media personality rin, si Kifi Chu. Sabi niya, saan mo dadalhin? Halimbawa na aresto mo, yes, si Senador Bato, saan mo dadalhin? Hindi mo pwedeng ikulong sa Pilipinas sapagkat wala naman siyang kaso sa Pilipinas. Yes. Kinakailangan siyang dalhin sa korte dito sa Pilipinas upang tingnan siya sa pangingidnap yun. Di ba? Ganyan harap-harapan ng nakawalang yan ng mga to, no? Harap-harapan ng pangingidnap yun. Dadali mo sa ICC. ICC ang pahuli nyo, wag Pilipino gamitin nyo. Dito sa Pilipinas. Ba't ayaw ICC ulin dito? Kung talaga nasa jurisdiction kayo. Di ba ganun yun? Kung talaga nasa jurisdiction pa si Bato, under ng jurisdiction pa nung kakaso siya, bakit hindi gawin ng ICC sila humuli? Bakit otoridad ang ginagamit natin para panghuli? Ha? May ganun bang batas? ang pag-arest Pag-utos yun. Magpakita kayo ng isang batas para masigurado na pwedeng manghuri ang Pilipinas na inutusan ng ICC. ba sa kanya ay base sa isang warrant of arrest na dumaan sa local court process na examine ba yan personally by any judge of any RTC or any justice of the Court of Appeals or the Supreme Court even.
at nakita nila na tama yung pag-issue o yung basihan ng warrant na ini-enforce laban kay Senador Bato de la Rosa, halimbawang na aresto. But again, meron namang lawyer yan, si Senador Bato. We will iwan na lang natin sa kanila yan kung paano nila i-handle. Bati lang ho natin yung iba, ang dami na kasi naiipon. April Mary, Leonor Holo, Canada, dyan naman susunod na lalaban ng ating napakabatang kampiyon. Congratulations sa ito'y naikwento sa akin ng tagumpay. Nakasuporta na 100% ang kanyang pamilya. Ay, yung kanyang galing, yung kalaban. Magaling yung kalaban sa restaurants, sa mga cafes, sa mga pubs. Suportahan ninyo yung sariling atin na si Alex. Meron namang embahada for sure diyan sa France. Maari siyang tumungo diyan sa US Embassy diyan sa France at kanyang ibahagi. Yes. Pag hindi ka pakikinggan, pumunta ka. Yun ang pala, pwede pala yun. Pumunta ka sa US Embassy dito sa Pilipinas. Kahit dyan sa embahada ng Europe, makipag-ugnayan ka. Ako po ay isang fugitive sa ako po ay wanted sa Pilipinas kasi po ganito ginagawa sa akin. Ako ay ganito. Tutulong ako sa ICC. Mabilis ka pakikinggan pag ICC kasi yung Amerika gustong ipasarabuwagin ng ICC. Kaya mabilis lang po yan. Dapat ganun. Dapat tulungan ng Vice President to eh. Hindi si Saldico Yung mga affidavit na ipapasa ni Vic Rodriguez pwede. Ang kanyang nalalaman hinggil sa kung gaano kakurap itong ICC, yung korte na pinamumugaran, pinasisinayaan, at pinamamahayan ng mga siraulo, ng mga baliw, ng mga buang. Ayon kay US State Department Secretary Marco Rubio. Dapat makipag-ugnayan, maaaring makipag-ugnayan si Saldico sa anumang embassy of the United States. Bakit niya kailangan gawin yun? For him to execute an affidavit. Huwag ho muna natin pag-usapan yung flood control. ICC muna. Yung ICC sapagkat upang mapabagsak ng Estados Unidos ang ICC. Yes. Sa aking pantaha, kinakailangan arestuhin nila si Saldico. O kaya si Saldico makipag-ugnayan na. Yes. Diyan sa Estados Unidos. Oo, Saldico, ano ka ba naman? Magkampi na ulit ba kayo? Ha? Yung pagkanta mo nakaraan, alam namin, hindi scripted yun. Alam namin, puso mo yun. Pero yung bigla ka na nahimik, nakapagata ka. Ano yan? Nakumbinsi ka nila na tumahimik ka? Magpunta ka, Saldico, sa anumang embahada ng Estados Unidos kung totoo yung paglabas-labas mo dati na ikaw ay panig sa mamamayang Pilipino, inutusan ka lang kamo ni Martin Romualdez, inutusan ka lang kamo ni Bongbong Marcos. Hindi sila naniwala kay Saldico, no? Grabe, no? Ang titindi ng mga mukha ng mga to, no? Nagsalita na si Saldico, tapos na chairman ng appropriation, umalis ng bansa, bumababi ng congressman, tumakas, tapos nagsalita, hindi nyo paniniwalaan? Wow! Imposible yan. Pinaniniwalaan na yung mga ganyan. Tapos may ebidensya, mga picture ng 18 Maris, tao ni Saldi rin na may video, may picture, hindi nyo paniniwalaan. Ay, halatang-halata na kayo. No? Tapos nakukulong yung mga sasalita, si Marcoleta, hindi ba halata sa inyo yun? O natatanga-tangahan lang kayo? Ha? Hindi ba halata sa inyo yun? Ka ng po ilang bilyong piso kung kanino. Kung talagang totoo, yung mga sinabi mo, ito na ang pagkakataon na mapanindigan mo yan without stepping on any Philippine embassy sapagkat legitimate yung fear niya Ang kanya, baka pag nagpunta ako sa Philippine embassy, arestuhin ako. Yes. At pag ako'y naaresto, ay dadalhin ako sa Pilipinas at ako ay magiging biktima rin ng political persecution. Para matanggal yung iyong agam-agam na mangyayari sa iyo yan, ito na ang golden opportunity ni Saldico. Dito natin masusukat yung sinseridad ni Saldico. Totoo ba na ang paglabas mo ay dahil panig ka na sa mamamayang Pilipino? Yes. O dahil lamang gusto mong salbahin ang sarili mong kapakanan? Hindi, dalawa. Gusto niya salba sarili niya
at sinabi niya nakaraan, binulgar niya si BBM saka si Martin. Kaso hindi pinaniwalaan. Dalawa yan, panig niya sarili niya, panig niya taong bayan. Pero kung talaga panig mo sa taong bayan, patunayan mo ngayon. Saldi. Ngayon ang pagkakataon, maaari ka magpunta diyan sa embahada ng Estados Unidos sa France, ibahagi mo ang iyong nalalaman kung paano mo sinuhulan ang mga opisyal ng ICC. Sino-sino yung mga katulong mo rito, whether official ng kasalukuyang administrasyon o feeling official ng kasalukuyang administrasyon. Mahalaga ito upang matulungan natin ang ating matagal ng alyado. Magandang diskarte ito, pwede, may possible. Oh, yung papel ipasa sa Amerika tungkol sa ICC lang ha. Hindi tayo hihingi ng tulong para mapalabas si Tatay Digong. Malabo yun. Hindi kayang gawin yon. Ang gagawin, mabubuwag lang ang ICC. At sa pag nabuwag ang ICC, tsak na tsak makakawala si Digong. Saan nila dadali si Tatay Digong? Pag, ibibilanggo nila sa Netherlands? Bakit? Anong kasalanan ni Digong sa Netherlands? Ba't bibilanggo doon? Sa ICC siya may kasalanan. Diba? Kasi dati tayong sakop ng ICC nga naman. Pero wala nang jurisdiction, Pilipinas na nagpupumilit. Pumabor lang ICC kasi ando doon si Tatay Digong, dinala doon si Tatay Digong. At nakapangataka, ba't pumabor ang ICC? Bakit? May bayad ba? Napaka-influential sa mga Pilipino ang Estados Unidos sa kanilang layunin na pabagsakin at burahin na sa mapa ng mundo ang ICC. Sabi nga ni Secretary Marco Rubio, to systematically demolish, systematically dismantle, effectively abolishing the ICC brick by brick. Ito yung golden opportunity muli ni Saldico. Pero pag ito ay hindi nag-cooperate, talagang ito bahagi pa rin ng budol administration. Hindi ito birong usapan sapagkat matindi na ang posisyon ng Estados Unidos. At ito ay tinanggihan ni Bongbong Marcos. Matatandaan ninyo, ang stand ng Marcos Jr. administration, sinuway ang Estados Unidos. Kala ko ba alyado natin ang US? Hindi. Para sa ano yan, kunwari lang yung mga yan. Budol yung mga yan eh. O na kayo maniwala sa administrasyon na to? Puro budol lang pa rin pa, ano to mga to? Kala ko ba pro-Filipino kayo? Bakit nung nanindigan ang ating napakatibay na alyadong Estados Unidos, sinuway ni Bongbong Marcos ang Estados Unidos? Ano ba yung iyong foreign policy for the benefit of the Filipino people and for the benefit of the Philippines or for the benefit of your family? Talaga bang ikaw ay pangulo lang ng pamilya mo? Pangulo ka lang ng pamilya Marcos at pamilya Romualdez? Talaga bang ikaw ay pamilya lamang ng ilang piling oligarko? Ilang piling oligarko? At ikaw ay pamilya lamang ng iyong mga alyado at patuloy na magpapalaganap ng korap at kurakot sa ating bansa. Dito masusukat yan. Alam naman natin mga kasama na talagang sila ang ginagamit nila lahat ng kapangyarihan nila para wag manaig ang mga Duterte. Hindi nila okay sana kung ginagamit nila ang ahensya at ang kapangyarihan nila para paunlarin ang sambayan ng Pilipino. Hindi eh. Ginagamit nila para makapaghigante, mapakulong ang mga lumalaban sa kanila. Tingnan mo, walang kalaban sila na pakulong, nakakampi nila na pakulong. Binibida nila si Rebilla. Kayo naman, ibida nyo si Rebilla ngayon? Kung ibida nyo si Rebilla ngayon, nakalaya na. Sabihin nyo, napakulong nyo sila, si Rebilla, nakakampi nyo. Sige nga. Sige nga, Di ho ba? Madudula si Anticler sabi ni Anticler, sabi nila, puro daw kalaban sa politika ang pinapakulong. Hindi sino ba unang kinasuhan ng ombudsman? Di ba si Rebilla, kakampi nila? Tamo nadula sila. Inaamin nyo pala kakampi si Rebilla. Therefore, kayo nagpakulong kay Rebilla. Tama? Isipin nyo mabuti. Kasi hindi niya sasabihin yung bagay na, ba't si Rebilla nakakulong, kakampi namin? Ibig sabihin, kayo nagpakulong kay Rebilla. At kayo din nagpakulong sa kalaban.
Ay, utak lang ang kailangan. Mabubuking kayo sa pamamagitan ng salita ninyo. Di ba? Totoo, hindi. Nadula si Auntie Claire. Nakakampi nyo si Revilla at kalaban nyo, pinapakulong nyo. Di ba ganun yun? Okay, isang makabuluhan talakayan naman at komentaryong punong-puno ng karunungan, kaalaman at content na napagkamakabuluhan. No? Paalam po sa inyong lahat.